What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin to nagbabagang balita. Grabe, napaka-good news nitong balitang to mga kababayan, no? Na mukha talagang matutuloy na ang pag-exile, no? O pagpapatalsik kay Bongbong Marcos at itong si BP Sara ay maupo na sa pagkapresidente sa taong 2025 mga kababayan. Dahil kahapon lamang, no? Itong si PRRD ay may pa-Christmas party sa kanyang bayan na Davao City at nag-pronounce na siya na kahit anong mangyari magiging presidente ang kanyang babaeng anak na si VP Sara na di malayo hindi lang sa taong 2028 kundi sa susunod na taon na 2025. Mukhang may pagbabagong laro no na magaganap sa politika at kung ano yon ating mapapanood dito sa video na ito. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, mukhang nangangamba ngayon itong mga bangag no na sinatambali sa bungit sa kung anong dapat gawin. Na ngayon ang balita ay hinahanda nila ang sarili sa masamang mangyayari sa kanila sapagkat nagko-connect-connecta na no ang lahat no mula sa rally ng INC sa pagkagalit ng mga junior at senior kasundaluhan at kapulisan pati ang mga general ngayon at ang mga ex-general nagbibigay na ng sama ng loob kay Bongbong Marcos na talagang disappointed na sila, dismayado sa mga ginagawa nito kasama ang kanyang pinsan na si Tamba. Dagdag pa rito na ang taong bayan lalong nagiging maingay, nagiging lalong malakas sapagkat hindi nila hayaan na itong si BP Sara mapatalsik, no? Ma-disqualify sa ginagawa ng mga tuwad ko. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Total pag-asa na rin naman yung pinag-uusapan natin. Dito yung sa Quezon City. Yung ako naniniwala ako. Hindi ako naniniwala ako, Pam, na kasi posible naman talaga pagbabago. Higit lalo at nalalapit na yung inorganisang iglesia ni Cristo. Yan ang pag-asa. Yan ang kakakapitaan mo ng pag-asa. Yan ang mapaghahawakan mo ng pag-asa ngayon. Dahil sinasabi na January 13. January 13. May official statement na ba po? Wala pang official statement. May mga sources pala. Na ng isang Marcoleta Nabanggit. Sa show na Saganang Mamayan. Ang alam ko pa, may mga kaibigan tayo sa INC na nagsasabi na may mga iba't ibang lugar na. So hindi lamang ito sa Maynila gagawin. Hindi kundi sa iba't iba pang probinsya. And kung pwede nga lang banggitin, pwede kong basahin kaya baka alam mo yun. Meron na po. Meron na po sa Cebu na pinunsan ko yung EBN. Ito. Meron na po sa Cebu, meron na rin sa Aklan. Meron na, hindi ko na sabihin yung lugar muna. Sa Negros Occidental, meron na rin po. Saka syempre sa Manila, na hindi pa sure kung sa Luneta Grandstand ba ito, sa Quirino Grandstand, or baka sa Philippine Arena. Hindi pa natin alam. So, antayin mo natin ang opisyal na pahayag ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo patungkol dito. Pero malamang sa malamang, October 13? October? January next year, 13. January 13. Kasi malakas na umugong yung balitang yan. Yung specific date na yan. Tapos nga, kagabi, or the other day, na umupo si Kong Marcoleta kina Jen Sabarjaga, saka kay Nelson Lubao. Doon sa show nila sa Net 25, na nabanggit niya na totoo ba? Yung date, yung date. But, sinasabi din niya na maghintay ng official announcement sa matataas na namumuno ng simbahan ng Iglesia. Sa pagkakalam ko kaya pinaalam yung date na yon para yung buong kapatiran ay makapaganda at makapaganda at makapagprepara. Yes. And yung mga may trabaho makapag-live. Sa pagkakalam. Nakaka-excite naman yan mga kababayan. Kayo po ba excited kayo sa kung anong reaksyon nitong bangag administration kapag isinigawa na ng INC ang malakihang rally na para kay VP Sara? Panigurado hindi ibabalita ng mga bayarang media to, no? Ngunit mabobroadcast ito sa buong mundo at malaking impact ito upang magising ang mga karatig bansa natin na bangag ang administrasyon ngayon. At ang mga Duterte lamang ang na-appreciate ng mga Pilipino. Kaya dapat lamang talaga na mapaalis sila sa loob ng Malacanang, no? Itong sinatambali sa bongit at ang mga kurakot na politiko kamukha ng mga tuwad ko. Kung gusto mong sumapi or mag-participate dito. Pero kailan ang resume ng Congress? Ba't napaaga raw? From January 20 magiging January 6. Ang resume nila. May ganun Alam mo dapat lang dahil ang haba naman ng bakasyon nyo.
Tapos wala naman kayo na-accomplish. Actually, nasa calendar nila yun. Kailangan nakakapagtaka, bakit hindi nila sinusunod ngayon yung regular calendar nila. And ang medyo nakakapangamba rito, or nakakapagtaka, baka may iba na naman silang plano. Paano gawin ito? Siguro, dahil nga may nakaambang malawakang pagkilos mula sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, so magpre-prepara itong mga buhayan ito. Ano pa bang preparation ang gagawin nila, Marlon? Bipinhin nila ang bawat tao na huwag kayong sumama dyan. Ito ang Hindi nila kaya. Hindi nila kaya. Kasi naniniwala ako na hindi nila kayang bilhin ang Iglesia ni Cristo at hindi na nila kayang bilhin ngayon ang mamayang Pilipino, particular na pama, may mga junior officers na mukhang nagduduktong-duktong yung naunang pahayag kamakailan ni Sani Trillanes, ni dating Senador Sani Trillanes, na maingay sa mga group chats na may mga noise. May mga noise, di ba? May ingay. And may mga junior officer na rin, di umano, ang nagpapalabas na rin ang kanilang pagkagalit, pagkainis, pagkadismaya sa gobyernong ito. And maliban dyan pa, ultimo US Embassy di umano, ay nakamonitor na, nakaantabay na. Sorry Oo eh. Ay, sige, copy paste ko. Marlon naglabas din ng manifesto of support ang mga retired generals na inilabas ng SMNI News, Marlon sa hindi nila pagsang-ayon sa ginawa sa kabaro nila na si Colonel Grijaldo. At ilang signatories din yun, Marlon dito mo maiko-connect na totoo yung pangambang binigay or pinahayag ni Trillanes, no? To the point na, alam mo Marlon, paano mo hindi masasabing totoong meron siyang pangamba? Paano mo hindi masasabing totoong may chatter o totoong may noise sa mga group chats? Paano mong hindi masasabing totoong nagpapanik ang administrasyon? Dahil di umano matindi ang usapin online na to the point that Trillanes had to apologize to Kong Pulong and to Attorney Manscarpio sa mga aligasyon na ginawa niya, admitting na baseless yung mga sinabi niya na paratang sa mga ito. So, at sinasabi, although hindi confirm na ito ay nag-apologize na at hinihiling na iurong na lang yung Hindi ko pa nababasa yun nag-public apology siya. Na kay Miss Joey yung posting nito Embronan, maraming salamat. Maraming salamat po. Yun, kasi ibig sabihin, ganun katindi ang yanig sa ilalim, Marlon. Diba? Para naman mag-sorry ang isang Trillanes, mag-sorry. Diba? Ang tanong ngayon, sana talaga, Miss Pam, Sir Marlon, tuloy-tuloy na yan, no? Na magising sa katotohanan ang ating mga junior at senior na kasundaluhan at kapulisan, pati ang mga general at ex-general, na magkaisa na sa panawagan ng taong bayan na patalsakin sa pwesto ang bangag na presidente. Paano kaya pag nag-iba-init ng mundo? Midterm is always that point, Marlon, na either ikaw ay tatawid ng 100% or mag-iiwan ka ng 30% dito pero tumawid na yung 70% mo. It's always the midterm, the breaking point. Pero alam mo ba, Pam, may mga naglalabas ng impormasyon na baka January pa lang ay may matindi na mangyari. Una na nga sinabi ng isang PRRD, Marlon, sa kanilang Christmas giving na sinabi niya, baka next year si VP Inday Sara na ang presidente ninyo. Naku! Ito may okasyon ng mga kuya natin sa Totoo ba yan? Di ba pa yun At saka nung isang araw, nung araw na sana talaga mga kababayan, no? Mag-align ang mga between, no? Na matuloy na talaga na maging presidente ang VP Sara sa taong 2025 at mapatalsik itong si Bonget. Kapanabik-nabik naman yan. Mas mismo kahapon, may gift giving kasi, yearly may gift giving ang mga Duterte. Ano naman ang gift giving na binibigay ng isang Marcos Jr.? Ito Marlon, speaking. Speaking of gift giving na sinasabi ng mga Marcos Jr. Marlon makikita mo kasi kung gaano kaiba yung kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Ito yung nila. Sabi sa'yo, Marlon, naghahang na yung ko Paano nakabag nga yung telepono? Nakabag ba? Oo naman. Ito yung gift giving where sinasabi ni Marcos na Christmas festivities do not need to be grand for it to be merry. Sabi ng isang party boy. Kaya pala, no? Sabi ng isang concert. Kaya pala nakailang concert ba kayo dyan, di ba? Nakailang fashion show ba kayo dyan? At yun na lang Marlon, yung magkano ang inihahain ninyong buffet na steak, kung ano-ano. Malamang yan, parang 20 million pesos din yan, tulad nung sa Congress, sa State of the Nation address. Hindi na ibalik mo yan, Marlon. Yung accounting yan, hindi pa rin natin malaman. Kung sa 20 million, di ba? And we have to remember, yung 20 million na yan, Marlon, may nag-disclose sa atin na hindi kasama ang staff. Grabe, no? Pack-lunch lang sila, no? Sarili pang pera ng opisina. Sarili pang pera ng bawat Congress. Sa petty cash fund lang wherein 20 million could have fed the whole Congress, down to the janitors, to the security guards, and
yung mga sweeper nila doon. At ginagawa nila ito sa gitna ng nararamdamang kagutuman ng mayorya nating kababayan. Kaya tapos correct. sa lahat ng nangyayari ito, paano mo papakitaan ng pag-asa ang isang administrasyon na Marcos na ipinapasa sa mga Pilipino, o kayo na lang ang maging pag-asa sa isa't isa, kayo na lang ang maging ilaw sa isa't isa, sa ginagawa nilang hanggang ngayon, niyayanig nila ang Sara Duterte ng mga kaso. Third impeachment submitted, Tama. filed. But none of this filing nitong taon na to, Marlon, ang naiakyat na para mag-push through. Ang tanong nga, dahil ngayong January, pipilitin nila yan. Although iba na yun, expert na yun. Hindi natin alam eh. Hindi natin alam. O baka naman, alam mo to, nagda-damage control na sila. At hindi ko rin alam anong klaseng pagda-damage control ang gagawin nyo. Samantalang lantad na lantad ang pagiging bias nyo at Kaya pagiging arrogante nyo. Yung 125 million pesos, hindi kayo makatulog. Samantalang ang budget nyo ngayon sa Kongreso ay tumaas ng 16.3 billion pesos. Billion. Sa Senate, 12.8 billion. At anong accounting ang nangyayari? Eh di ba wala? Liquidation by certification lang. Ganyan ka, no? Ganyan ka napaka ibang klase itong administrasyon ito. Alam mo, ngayon ko lang na-realize, Marlon, tingnan mo, yung liquidation by certification, no, meron kang 1 billion, sabihin ko 1 billion. No? Ang 1 billion, ilang kilometro na ng kalsada na, Sobra. na matindi, na solido, semento ang ginamit at bakal, hindi kung anong halo sa loob. Hindi ampaw. Hindi ampaw. Ilang kilometro na yan. Pero halimbawa, ang binigay ko sa iyo sa 1,000, 500 meters lang. Sabihin na natin 1 kilometer na haba ng daan. Tapos babalik ako sa iyo ngayon. Yung 1 billion mo ito yung ginastos ko. Binigyan kita ng 1 kilometrong kalsada. Huwag mo kong questionin kung saan ko ginastos yung ibang billion. Ito ang certification. Basta ginastos kayo. Huwag kang Dahil nakakayo. sinertify na. Dahil sinertify. Yun ang masaklapang. Ito na lang. Kumpara natin ngayon yung pinagpapagawa ng kalsada. Oo. Papagawa ng hospital. Ilan ang makikinabang sa 1 bilyong piso? Ilan din ang makikinabang doon sa 1 bilyong piso na ipopondo naman sa ayuda? At yung ayuda na yon, yung ibibigay sa atin, na 5,000 pesos ngayong araw, bukas makalawa, ubos na yon. Samantalang yung 1 bilyong pisong halaga ng gusali at ng hospital na ipapagawa mo, long term yun. Lifetime yun. At marami ang makikinabang. Hindi katulad nung isang tao na tatanggap ng 5,000, mantalang doon, ang tatanggap doon, araw-araw may tinatanggap tayong may hirap na kababayan para lamang may pagpagamutan sa ipatatayo sana government hospitals. Paano mo makakapakitaan ng pag-asa itong administrasyon na Marlon? Or pinipilit nilang dinidepensahan at sinasabi na ang ayuda ay hindi charity, kung hindi isa itong hustisya. Hustisya saan? Hindi ko makuha tong hindi ko makuha tong Kilala naman natin yung gumagawa ng mga... Siyempre, gagaslight nila ang sarili nila, no? Na pagmumukhaan nila na tama ang kanilang ginagawa, pero malinaw sa utak ng taong bayan na isa itong form of vote buying, no? Na pagbili sa boto ito. Hay nako, wag kami, di naman kami tanga. Hustisya, ginajustify. Ibig sabihin, ginajustify nyo lang yung paggastos nyo. Na alam naman natin na para lamang ito sa mga buhayang politiko at hindi ito para sa mga mahihirap na Pilipino. At nurture ng isang style ng management ni Matambaloslos, yung culture of dependency ng mga Pinoy na nagre-resulta sa pagiging tamad ng mga ito, di ba? Yung sasabihin mo, be the light that give hope to other people, Marlon. Pero kinukonsinti ninyong maging tamad na umasa sa gobyerno, paano ka ngayon as an inspired individual na makakapag-inspire pa ng ibang tao? Paano pa rin ngayon yung mga kabataan Pilipino na hikayatin silang mag-aral ng mabuti, mag-aral ng maigi. Samantalang ultimo punto ngayon ng Department of Education na nasa konstitusyon na dapat yan ang may pinakamalaking pondo sa gobyerno pero kinaltasan din nila. Education, di ba? No? And yun din. Dahil yan ang goal nila Natakot silang maging matalino ang mga Pilipino, no? At maging wais sa pagboto. Kaya pinananatili nilang maging mangmang o engot ang mga kabataan. Ang estudyante, ang mga kabataan ayaw na mag-aral, tinuturuan nyo pa rin maging tamad dahil dyan sa kultura nyo na pamamahagi ng ayuda na pansamantala lang yan at hindi pang matagalan. Ang masakit din dito, Marlon, marami na ito ang nagugustuhan na nila. Nakukontento ba? Kontento na humihingi, kontento na binibigyan ng awa, kontento na panong-ganong na lang, di ba? Yung sinasabi nga, ganon-ganon na lang. May mga kamag-anak ako sa Bisaya, ayaw na raw maghanap ng trabaho. Kasi? Antay na lang nila yung pagdating ng ayuda. Grabe. Di ba anong klaseng influensya ang ginagawa nyo? Pantalang moral obligations nyo na paul na rin ang kabuhayan ng bawat mamayang Pilipino at bawat pamilya dapat maging maayos. Kasi Marlon, kapag maunlad ang isang individual, magre-reflect ito sa kanyang komunidad kung ano yung alam niyang skills na ilalabit, ma-extend niya yan sa community niya.
Kung yung skills ngayon is convertible to being a livelihood, it now goes back to the government, Marlon. E di hayahayang buhay. Kapag maunlad ang isang individual, kahit pa paano masagana rin ang kanilang pamilya. Alam mo, Marlon, ang pinakikitaan lang ng mga pag-asa ngayon, Marlon, isang pangalan, Duterte. Bakit gano'n? Kasi Sa ayaw natin sa gusto, talagang yun ang nakikitaan ng pag-asa. you know why? The very basic reason why is because silang dalawa, yung incumbent at saka yung previous administration, sila lang namang administrasyon talaga ang pagbabanggain mo para makapagkumpara ka, Marlon. Alam mo naman yung BBM administration ngayon, ikumpara mo sa Fidel Ramos administration, hindi pwede. Yung kung sino ang pinalitan mo, yun lang, dun lang talaga kayo makukumpara. Ang problema pa, Oo. di ba? Ang problema pa, dahil nga naikukumpara na, kitang-kita ngayon ang agwat nung maayos na panunungkulan ng isang PRRD kumpara sa isang Marcos Jr. O, tapos, sisisihin ninyo, lagi na lang kayo, Duterte, nagpe-perform naman ng isang Marcos. Kahit ano pong performance ang gawin niya at hindi niya mapantayan, hindi naman natin hinihingi na nagpasan niya eh. Correct. Pantayan mo man lang at least, pero huwag kang manatili dyan sa mababa. Dahil itaas mo naman yung ranggo mo doon sa nagawa nung unang matanda. Kasi hinahanap ng mamayang Pilipino yung ipinangako nila nung nakaraang eleksyon na continuity at unity. Ano ba ang isang bagay na tinutuloy mo, Marlon? Maganda. Naman, Diba? wala sa pangako nyo ang pamamahagi ng ayuda at gagawin yung tamad ang mamayang Pilipino. Oo nga, Marlon, di ba? Wala rin naman sa pandinig natin noon bilang tayo ay naging member din naman ng campaign team. Wala akong natandaan na isulat natin pang Wala nga rin ako tungkol sa ayuda. Wala rin nga ako matandaan na Maharlika Investment Fund. Naman. Pam, wala akong matandaan na Ayun, isa pa doon, yung Maharlika Investment Fund. Anong nangyari? Parang naging bula na lamang Wala na tayo naririnig patungkol doon. Napanigurado naibulsa na din nila. Hay nako. dapat ang mamayang Pilipino busugin na lamang ng ayuda. And naririnig lang natin yung ayuda nung nakaraang administrasyon kasi nasa ilalim tayo ng pandemic. Diba? Likha ng COVID-19. Which is a normal thing to do. Naman. Because Naman. sarado ang At doon ekonomiya. natin lalong hinangaan ang paghahawak ng isang Rodrigo Roa Duterte. Matatakot na, Marlon. Ngayon, magka-pandemya, walang ilalabas ang gobyerno. Nakakatakot pa. Walang itutulong. Walang itutulong. At itong mga to, wala nang ginawa kundi isisi sa dating administrasyon. Na ang totoo, sila ang may kasalanan. Kaya nagkakaganito tayo ngayon. Correct. Balikan ko lang yung paninisi doon sa PhilHealth. Itong si Asidre, yung Assistant Majority Leader at King of Party List, si Jude Asidre, di ba? Kaya raw nagkakaganyan yung PhilHealth, dahil daw sa nakaraang administrasyon. Aba, nag-aalit yung mga kaibigan natin. Madali lang. Si Asidre. Si Asidre. Sinisisi ang PhilHealth sa nakaraang Yung administrasyon. sinisisi ang nakaraang administrasyon, pero nagkakaganito. Si Asidre na membro ng King of Party List. Si Asidre na yung King of Party List ay gumawa ng isang agreement with DBM and PhilHealth. Oo. And everyone now is questioning ano ang personalidad ng isang King of Party List. Bakit epal dun sa ganong agreement? Si Asidre. Si Asidre na biglang umatras nung zero budget na ang PhilHealth. At si Asidre na biglang umatras, Kapal ng sabikta na rin mukha, ng no? mga boss niya na si Martin at saka si Yeda Romualdez dahil alam nila na galit ng mamayang Pilipino. Si Asidre ngayon na walang magawa kundi isisi na lang sa Duterte. Si Asidre, Pao. May mga kaibigan tayo sa PhilHealth na hanggang ngayon. Nag-text sa akin. Anong sabi? Ito ang sabi, maayong buntag, sir. Wow. Sabi niya, the following are the reasons why the funds of PhilHealth increased through the years. Number one, since the development of all case rates in 2012, it has not been increased and enhanced until 2023. Tapos ang number 2 sa nasabi, the legislated increase in premium rate for the direct contributors, employed sector and self-employed, increased to a maximum of 5% in 2024. 5%? Yung kung dati ang contribution ko 100 pesos lang. So 100 105 105. Oo, di ba? And ang mabigat, in-increase, yung pondo, kinuha pa, ginamit pa, di ba? At sa halip na taasan yung palawakin tayong pagbibigay serbisyo na sa ilalim ng PhilHealth. And number 3, there was low utilization in inpatient benefit packages during the pandemic years due to tight restrictions before a patient is admitted to a hospital. Ang daming mga kabulukan ng gobyerno to na ultimo yung mga empleyado ng PhilHealth, alam nila na ngayon lang sila nakakadanas ng maling pamamalakad dahil sa mismanagement na mga namamahala nito. Tapos yung number 4, implementation of pay whichever is lower policy due to COA findings on ACR, not lifted. Ano yung ACR? Diba? Interest income from investment. Nakakalungkot. Grabe, no? Parang ako, ang pinakasimpleng bagay kasi sa akin si Marlon, huwag mong pakialaman ang PhilHealth budget
Dahil yan ay para sa kapakanan at kalusugan ng iyong mamamayan. Kapag ang pinakaalaman mo na ay yung wellness ng isang individual, pardon, and to this point ay hindi naman isang individual lang, kundi yung buong mong mamamayan, eh napaka-ano mo na nun. Ikaw ay napakatindi mo na nun, napaka-walang puso mo na nun. Saka bakit mo pag-iinitan ng pondo ng PhilHealth? Unang-una, hindi naman yan galing sa buwis ng mga mayang Pilipino. Contribution yan ng mga manggagawang Pilipino na hindi ko alam. Lahat na lang gagawin ng gobyerno to gumastos nang wala naman tayo nakikitang kapararakan na pinagkakagastusan. Tapos walang kaabog-abog, Marlon, may mananalo ng loan better na 259 million pesos nung December 24. Kanino Aguinaldo yan? Nanalo na naman. Kanino Aguinaldo? Pagkano yan? 259 million. Million, no? Sinong inaginaldohan mo ng ganyan? Ano ang paghahanda, ang ginagawa ng administrasyon na to at kamal-kamal ang bilyon-trilyon na halaga ng pera ng bansa? What are you preparing for? An escape? Pahaba na ng pahaba ang listahan ng kasalanan ng gobyernong ito sa taong bayan. Ang listahan ng kanilang garapalang pagnanakaw sa kaban ng bayan, ang listahan ng kanilang pagkukulang at kapabayaan para maisalba tayo mula sa nakayayanig na kahirapan. Magandang araw mga kaibigan. Nako, itong ating Tatay Digong, may pronouncement siya sa Davao City kahapon na sana magkatotoo, sana magdilang anghel siya. Okay, mayroong annual tradition ng mga Duterte sa Davao. Tawag nila na Pahalipay sa Taal 2024. Every year, ang mga Duterte namimigay ng pamasko sa mga taga Davao at estimated mga 25 to 30,000 people ang pumila para makatanggap ng Christmas regalo sa mga Duterte. Alas 6 pa lang ng umaga, pila na. Ang haba ng pila at halos 3,000 police ang na-deploy during this event para to ensure security, walang manggugulo. So, matiwasay naman na isaayos na natapos ang annual gift giving ng mga Duterte. At nagsalita si Pangulong Duterte. Ito, pakinggan nyo yung kanyang pronouncement. Sabi niya, kung itugot sa Ginoo, sunod namong ikatulong tindog namong ngari ang inyong presidente, si Inday. Galing. Nakakatindig balahibo. Sa Tagalog, sa susunod, tatayo kami dito sa Pahalipay sa Taal 2025. Si Inday na ang presidente. Hala, ano ba yun? Grabing pronouncement. Sana magdilang anghel. Pangulong Duterte, malala ko si Grabe namang good news niya, General Macanas. Ngayon pa lang nag-pronouncement na si PRRD na maging presidente itong si VP Sara. Na nakaka-excite naman yan, General Macanas. Kayo po ba mga kababayan? Agree po ba kayo na maging presidente nating muli ang mga Duterte? Partikular na nga itong si VP Sara sa taong 2028. Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Dahil kung akong tatanungin, walang duda na iboboto ko ito. Senator Trillanes, meron din siyang pronouncement. Sana magdilang anghel din si Trillanes. Sabi niya, pag hindi magtagumpay ang administrasyon na ito, na matanggal si VP Sara bilang Vice Presidente sa pamamagitan ng impeachment, sabi niya, I am most certain na the President will not finish his term. Trillanes na nagsasalita. So, kung hindi matapos ng pangulang term niya, sino ang papalit? Di ba, Vice Presidente? Tapos ito ngayon, in a very bold manner, sabi niya, pagtayo namin dito sa susunod, ang inyong presidente si Inday. Anyway, these are just words. I don't know what will happen. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita na dala nila Sir Marlon, Miss Pam at General Macanas. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated kayo sa mga uploads ko araw-araw. Happy holidays po sa ating mga kababayan. Ingat po kayo lagi. Maraming pong salamat. God bless.